So ayan guys, part 2 na nga po tayo ng ating vlog. So about how to be me daw, so ganyan. Paano daw maging ako, ganyan. Madami nagtatanong. Sa hindi niyo po alam, so nag-start po talaga ako sa business kong ito. Wala akong capital. So ayan, zero talaga akong capital. So ayan, zero capital pero nakapag-business. So paano guys? So kung ikaw ay tulad ko, pulubi, mahirap, pero gustong umangat sa buhay, gustong may pangarap ka na makaalis ka sa sitwasyon na meron ka ngayon na nalulugmok ka. So this video is para sa'yo. Pero kung mayaman ka naman, hindi ka makakarelate dito guys. Kasi ako talaga nag-start po ako zero capital po guys. Okay? Zero capital is no money talaga. So ayan. So paano ako nakapag-business? So yung namin, yung naging way ko guys is malakas lang talaga yung yung loob ko na mag-business po guys kahit nga walang pera. And siyempre nasabi kong walang pera kasi guys yung namin is galing po yun sa utang. So ayan, hindi po kami umutang sa tao. So bagkus po guys, kami kasi is member po kami ng mga microfinance na kung saan nangungutang po guys. So matagal na po kami nag-uutang-utang sa mga ganun, mga ganyan. So and then yun, yung pag-start ko is galing sa utang, yung pag-business ko, bali, account ng mama ko yung ginamit ko sa pag-start ko ng business ko ng Tusar Salon guys. So, ayan. Ginamit ko po yung 20,000 na yun, and then po, di ko naman po in-expect na mapapalago ko yun ng bonggang-bongga. And yun po, is tapos na po yun. Kasi iba na po yung capital ko dito sa Naga. And then doon sa Pili and Ocampo, tapos ko na po yun. So ayan, but doon po tayo sa So yun na po guys, So yun po yung naging way ko para makapag-start ko po ng business. So nag-utang po ako. So kung wala kang wala kang pera at gusto mo magnegosyo, is umutang ka guys. So wala naman sa iyo magpapautang ng napakalaking halaga na ikaw po ay magbi-business at start ka po ng malaking negosyo. So, yung ginawa ko po, small business po guys. So, maliit lang po talaga siyang shop na available po sa 20,000 pesos. Ando na po, kasali na po din po yun yung down payment sa pwesto. So, hindi ko lang po talaga na ibibigay ito ni God sa akin na lalago siya ng bonggang-bongga. So, siyempre, of course, dahil po kay God and of course with my clients. Ayan. So, pero guys, hindi ko sinasabi na salon din yung mo kung halimbawa mag-ano ka. So, depende po kasi yun sa gusto mong business. Actually, halimbawa, gusto mo karihan, ganyan, kainan, etc., restaurant. So, wag ka muna mag-start kung ikaw ay, tulad ko na mahirap, wala kang Mag-start ka muna po dun sa, sa small. And then, pag lumago po siya, guys, doon ka na po mag-start na palakihin mo po yung negosyo mo. So, yun po yung ginawa ko. And then ngayon guys, hindi na po yung 20,000 lang yung pinapautang sa amin ng mga microfinance. So medyo malaki na po yun. So kaya nga po ngayon tayo ay paldo tayo sa utangan. So ayan, pero pag nabayaran mo na yun guys, tataas po yung loan mo and then gaganda pa yung negosyo mo. So i-improve mo na po yun. So yun po yung ginawa ko. So that's why nasan ako ngayon. So yun lang po yun. So ayan. So, baka kasi gayahin mo kasi hindi ka And then, kailangan din po, kapag nagnegosyo ka, so, ang dami pong isa sa alang-alang. And then, kailangan din is maano po yung mo. Kasi kung mahina-hina po yung loob mo, pili ka ditong ang daming na-stress. Kasi stressful po yung pagbi-business, guys. So, ayan, baka minsan may benta na mahina. So, na-stress ka na. So, ang daming nagpapaano ngayon. Alam mo na yon. So, yun lang. So, see you on my next video na lang for the part 3 nitong, kwentuhan with my business. Bye-bye.